Magandang umaga sa aking mga mag-aaral. Sa Baitang 7 Nagkarlan, Baitang 7 Alaminos, Baitang 7 Pagsanhan, Rizal at Luisiana. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo na para sa unang markahan. Ngayon para higit yung maunawaan kung paano yung sasagutan ang inyong module para sa ika-6 na linggo, nagkaroon tayo ng ilang mga paliwanag kung ano yung dapat yung gawin. At talakayin din natin sa bidyong ito ang mismong paksang aralin natin para sa linggong ito. Ngayon, bigyan pansin natin ang ating gagawin para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang gawain sa pagkatuto nyo sa pahina 31 ng inyong module. Pansinin natin ang panuto. Magbigay ng 3 hanggang 5 magagandang lugar o tinatawag na tourist spot sa inyong bayan o probinsya. Anong bayan o probinsya yung ating tinutukoy? Sa bayan, walang iba kundi ang ating bayang Nagkarlan. Sa probinsya naman ay Laguna. Ngayon para hindi kayo masyadong mahirapan, mag-focus na lamang tayo sa tourist spot sa ating bayan. Magagandang lugar o tourist spot sa Nagkarlan. Pagkatapos nating itala ang 3 hanggang 5 magagandang tanawing ito o tourist spot sa ating bayan, bawat isa ay maglalaan kayo ng paliwanag kung bakit ninyo itinuturing na tourist spot ang lugar na inyong napili. At ang inyong sagot ay isusulat ninyo sa long pad. So lahat ng sasagutin nyong gawain sa pagkatuto mula bilang 1 hanggang bilang 6 ay sa long pad ninyo gagawin. Pagkatapos yung sagutin ang unang bahaging yon, ipapaliwanag nyo rin ang sagot sa tanong na ito. Sa long pad nyo rin isusulat bilang bahagi pa rin ng gawain sa pagkatuto bilang isa. Paano mo isusulong ang magagandang lugar na iyong naitala? Ibig sabihin ng tanong sa unang bahagi, paano mo ipopromote ang turismo o magagandang lugar sa ating bayan dito sa Nagkarlan? Ano sa palagay mo ang pwede mong gamitin para maisulong o maipromote ang turismo sa ating lugar o probinsya? Kayo ang bahalang magbigay ng sagot ayon sa inyong pagkaunawa at kakayahan. Pagkatapos sagutin niya ang gawain sa pagkatuto bilang isa, dadako na tayo dun sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ito ang panuto. Tutukuyin nyo kung anong mga produkto o kumpanya ang nagtataglay ng sumusunod na tagline. Pero liwanagin muna natin, ano ba yung tinatawag nating tagline? Katulad na makikita nyo sa bilang 1 hanggang bilang 5. Pansinin natin ang kahulugan ng tagline mula sa isang website. Pag sinabi nating tagline, ito'y tumutukoy sa a phrase or catchword that becomes identified or associated with a person, group, product, etc. through repetition. Pag sinabi nating tagline, ito yung tinatawag nating mga slogan na nagpapangyari para makilala ang isang tao o kaya naman ay isang produkto o isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpaparinig nito sa atin. Kaya kung babalikan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2, meron ditong makikita kayong 5 tagline. Tutukuyin nyo kung anong produkto o kumpanya ang ibig ipahiwatig ng mga sumusunod na tagline. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Hari ng padala. Hindi umaatras ang may tunay na lakas. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. At may liwanag ang buhay. Ang gagawin nyo sa gawain sa pagkatuto bilang 2, sagot na lamang ang inyong isusulat. Katulad ng gagawin nyo rin sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Sulitin ko, gawain sa pagkatuto bilang 1 at bilang 2, hindi na kokopyahin ng tanong. Sagot na lamang ang isusulat nyo sa inyong long pad. Ngayon, pagkatapos yung sagutin ang gawain sa pagkatutong bilang 2, ito ang kasunod na panuto. Babalikan nyo yung naging sagot nyo sa gawain sa pagkatuto bilang 2 para masagot nyo ang mga sumusunod na tanong sa long pad. Hindi na yung kwaderno ha, long pad na yung pagsasagutan nyo dahil ipapasa nyo to. Unang tanong,
Sa iyong palagay, paano mo nasagutan ng maayos o mabilis ang mga produkto o kumpanya na nagtataglay ng mga nabanggit na slogan? Pangalawa, ano ang implikasyon o epekto ng paggawa ng slogan sa mga mamamayan at sa kumpanya na bumuo nito? Pag sinabing implikasyon, iniugnay natin yung salitang yun sa epekto. At yung number three, batay sa iyong natutuhan, ano ang kaugnayan ng turismo sa advertisement? Pansinin natin, kanina meron tayong 5 tagline o slogan. Ang mga slogan na ito ay ginagamit para makapag-advertise ng mga produkto o kaya naman yung tinatawag nating mga kumpanya para ito ay maging kilala. At ang mga tagline o mga tinatawag nating slogan para makilala ang mga produktong ito ay ginagamit para makuha ang interes sa mga mamimili. Sa katulad na paraan, gumagamit din ng advertisement sa pamamagitan ng mga tagline o slogan para maisulong ang tinatawag nating turismo. Pero ang tanong, paano natin may susulong ang turismo sa isang lugar, halimbawa sa bayan natin na nagkarlan? Napakahalaga ng tinatawag nating pananaliksik, katulad ng tinalakay natin noong isang linggo. At sa pananaliksik, meron pa tayong nakukuhang mga impormasyon o mga datos. Pero hindi lamang yun yung ating bibigyan pansin sa aralin natin ngayong linggong ito. Ang paksa natin, pagsusuri ng ginamit na datos sa pananaliksik para sa ika-6 na linggo sa Filipino 7. Ngayon, ano ang pinakamahalagang kasanayan natin sa ating pagtalakay sa araling ito? Pansinin natin ang pinakamahalagang kasanayan. Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik sa isang proyektong panturismo. Halimbawa, pagsusuri sa isang promo coupon o brochure. Ngayon, hindi natin bibigyan pansin dito yung promo coupon. Magpo-focus tayo sa pagsusuri sa isang brochure na nagsusulong ng proyektong panturismo. Kaya sa araling ito, meron kayong susuriin na mga brochure na nagpapakita ng turismo o proyektong panturismo. Kaya liwanagin natin kung ano ang gagawin natin sa araling ito. Idiin natin. Ano ang gagawin? Magsusuri. Ano ang susuriin natin? Mga datos o impormasyon ng isang travel brochure. Anong mga datos ng isang travel brochure? Una, susuriin natin ang pabalat nito o cover. Pangalawa, mga lugar. Pangatlo, introduction o tagline o yung slogan na ginagamit para ipakilala yung lugar at maisulong ang turismo. Pang-apat, mga kilalang pasyalan. Panglima, hindi pwedeng mawala sa isang proyektong panturismo ang mga larawan ng mga lugar na pwedeng pasyalan ng mga turista. At ang ika-6, at iba pang mga detalye na malalaman natin sa ating pagtalakay mamaya. Ngayon, yamang ang focus natin ay pagsusuri sa mga datos ng isang proyektong panturismo, halimbawa, yung tinatawag nating travel brochure. Bakit natin pag-aaralan ang araling ito? Ito ang dahilan. Dahil sa susunod na linggo, week 7, gagawa kayo ng sarili nyong travel brochure na nagpo-promote o nagsusulong ng turismo sa ating bayan dito sa Nagkarlan. Kaya kung alam ninyo yung mga gabay sa pagsusuri ng travel brochure, tiyak na matututuhan din ninyo kung paano gagawa ng isang travel brochure. At yun naman ang ating pag-aaralan sa susunod na linggo. Kaya ano yung dapat yung gawin para sa katagumpayan ng inyong paggawa ng travel brochure at katagumpayan ng gagawin yung pagsusuri next week? Napakahalaga ng papel ng inyong pakikinig ng mabuti. Sa gayong paraan, magiging maayos, magiging maganda at magiging mahusay ang magagawa ninyong halimbawa ng travel brochure ng Bayan ng Nagkarlan. Paano kung meron kayong hindi maintindihan sa video lesson na ito? Napakahalaga na magtanong kayo para linawin nyo kung paano gagawin yung travel brochure pagkatapos ng talakayan sa susunod na linggo.
Ngayon, liwanagin muna natin, ano ba yung tinatawag nating travel brochure na kanina pa natin binanggit? Travel brochure na susuriin nyo mamaya at travel brochure na gagawin nyo next week o sa susunod na linggo. Pansinin na madalas sa ginagamit ang brochure bilang isang paraan ng advertisement o pagpapatalastas o pagpapabatid sa mga tao. Ang brochure ay isang papel na may nakasulat na iba't ibang impormasyon tungkol sa isang lugar. Anong impormasyon yon? Pwedeng ito ay may kinalaman sa mga magagandang tanawin na pwedeng puntahan ng mga turista, mga mga produkto na isinusulong ng kanilang lugar, mga pangunahing hanap buhay, mga delicacy o mga putahe na karaniwang doon lamang niluluto sa lugar na yon at iba pa. Karaniwan na, yung travel brochure, meron tayong makikita ritong mga larawan. Bakit kailangan ng larawan sa travel brochure? Ang dahilan, kung may larawan ng travel brochure, madali itong makakakuha at makakapukaw ng atensyon ng taong titingin dito. Sa pagpapatuloy, napakahalaga sa isang turista na makita ang nais siyang puntahan. Kaya kailangan talaga na maakit na agad sa brochure ang isang turista. Kumbaga, pag naakit na siya dun sa nakita niyang impormasyon sa brochure, makukuha na yung attention niya at magkakaroon siya ng interes sa puntahan yung lugar na yon. Ngayon, bigyan pansin natin mga anak ang halimbawa ng mga tinatawag nating travel brochure. Sa isang website, sa internet, nakakuha ko ng travel brochure na ipinopromote o isinusulong ang turismo sa Calabarzon, sa lalawigan o probinsya ng Cavite, probinsya ng Quezon, ng Laguna, ng Batangas, ng Rizal. Pansinin nyo, itong bahaging ito ang pinakapabalat ng ating travel brochure. Makulay, upang makuha ang interes ng mga turista. At pansinin natin na hindi lamang larawan ang makikita natin sa travel brochure na ito. Meron ditong mga bahagi na nagpapakita ng iba't ibang impormasyon at mga larawan din ng ilang mga sikat na lugar na makikita natin sa rehiyon ng Calabarzon katulad ng Taal Volcano. Ito yung makikita natin karaniwan na dun sa unang mga pahina ng travel brochure dahil ito ay ipinofold na parang katulad ng isang leaflet o ng isang babasahin o tracts. Sa pinakaloob nito, makikita natin ngayon ang iba pang mga mahalagang detalye. Itong bahaging ito yung tinatawag nating panimula ng isang travel brochure. Karaniwan na maikli lang ito. Nagpapakita ito ng ilang detalye kung ano ang meron sa Calabarzon. Makikita rin natin dito yung larawan ng mga potahe, kapistahan, at ilang mga lugar na pwedeng pasyalan sa Calabarzon. Katulad ditong bahay na ito, na bahay ng ating isa sa mga bayani na si Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, yung kanyang bahay. Ito naman yung Pagsanan Falls. Makikita rin natin dito yung hinulugang taktak sa probinsya ng Rizal. At makikita rin natin dito ang iba pang mga activities at mga kapistahan na ginagawa sa rehiyon ng Calabarzon. Kaya nakita natin, itong halimbawang ito ng travel brochure, punong-puno ng impormasyon para isulong ang turismo sa rehiyon ng Calabarzon. Ngayon, ito yung may tatanong nyo, Sir, mamaya magsusuri kami ng travel brochure, yung nasa module. At merong gagawin sa gawain sa pagkatuto bilang 6 na dapat naming suriin sa tulong ng aming mga magulang at kapatid. Ano po yung mga gabay na pwede naming gamitin para makapagsuri kami ng travel brochure? Pag-usapan natin ang mga gabay sa pagsusuri ng isang proyektong panturismo. At ang inyong proyektong panturismong susuriin ay yung travel brochure. Itong mga gabay na ito sa pagsusuri ang magiging gabay nyo rin para kayo ay makagawa ng sarili nyong travel brochure na magsusulong ng turismo sa bayan ng Nagcarlan. Ang una, kailangan ito ay may nakapupukaw ng pansin sa pabalat. Pangalawa, alamin ang target audience. Ikatlo,
payak at malinaw na nilalaman, introduksyon o panimula. Pangapat, lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan. Ikalima, lugar kung saan maaaring kumain o magpahinga. Ikaanim, mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan, kainan, at mapagpahingahan. At ang pampito, halaga ng transportasyon at iba pang bilihin. Talakayin natin isa-isa ang mga gabay na ito. Tiyak na makatutulong ito sa inyo para makita ano ba yung dapat yung hanapin sa susuriin ninyong travel brochure para sa gawain sa pagkatuto bilang 5 at gawain sa pagkatuto bilang 6 para sa week 6 ngayong linggong ito sa ating module. Kunin natin yung una. Nakapupukaw ng pansin sa pabalat. Anong ibig sabihin nun? Dapat sa pabalat pa lang ng travel brochure, makita na rito yung pagiging malikain. Maganda yung pabalat, makulay, upang matulungan tayo na makuha ang interes sa mga turista. Kaya mamaya, pag susuri ninyo, tingnan nyo mabuti yung pabalat ng travel brochure. Makulay ba ito? Nakapupukaw ba ito ng pansin o ito ay boring tingnan? Kapag sinabi nating boring tingnan, baka black and white lang yung pagkaka-print nito, hindi ito makulay. At wala man lang kadise-disenyo ang pabalat o cover ng travel brochure. Kaya napakahalaga na makita natin yan mamaya sa cover pa lang. Alamin ang target sa pagsasalang-alang ng lugar na maaaring ayon sa budget ng mga turista. Ibig sabihin, nakapokus tayo ngayon dun sa mga turista kasi sila yung ating mga target audience na makikinabang sa gagawin nating travel brochure. Kaya para makinabang sila, i-consider natin o isasaalang-alang natin yung pagpili ng mga lugar na hindi makakamahal naman sa budget ng mga turista. Mga lugar na affordable na pwedeng puntahan ng mga turista sa bayan ng Nagcarlan. Number 3 tayo. Payak at malinaw na nilalaman, introduksyon o panimula. Ano ang titignan natin dito? Titignan nyo sa panimula ng travel brochure kung meron ba itong paglalarawan sa lugar na yon ukol sa kasaysayan. Meron ba itong pagbanggit ng historical background ng lugar na yon, kasaysayan halimbawa ng bayan ng Nagcarlan? Pwede rin gamitan ang introduction nito ng iba't ibang tagline o mga slogan. Halimbawa, kung gagawa ka ng isang travel brochure na isinusulong ang turismo ng bayan ng Nagcarlan, pwede kang gumamit ng ganitong tagline. Parini na sa Nagcarlan, ang bayan ni Ana Kalang. Kaya ngayon, pag nakita yun ng mga turista, mag-iisip sila, sino si Ana Kalang sa bayan ng Nagcarlan? Ano ang kaugnayan ng alamat ni Ana Kalang sa kasaysayan ng bayan ng Nagcarlan? Kaya magkakaroon silang ng interes sa basahin ang nilalaman nito o yung introduksyon o yung panimula. At magkakaroon din sila ng interes sa puntahan ang bayan ng Nagcarlan. Kailangan payak, simple lang yung introduksyon at malinaw ang isinasaad na paglalarawan sa kasaysayan ng lugar nito. Kaya dapat sa gagawin yung travel brochure sa susunod na linggo, kailangan yung unang mga panimula, merong pagbanggit sa kasaysayan ng bayan na Nagcarlan, pero hindi masyadong detalyado o mahaba. Kahit maikli lang, para magkaroon lamang ng konting background ang mga mambabasa o mga turista. Ika-4, lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan pa. Anong ibig sabihin nun? Tandaan natin, sa pagsusuri ng tinatawag nating travel brochure, isa sa hanapin nyo, meron bang guide para malaman ng mga turista kung saan pupunta na makasaysayang lugar o tourist spots? Tandaan natin, ang mga pupunta sa ating bayan ay mga turista. Hindi sila katulad natin na nakakarating sa underground kahit mag-isa. Kaya kailangan ang titignan ang dapat na makita sa isang travel brochure, meron ba itong mapa o direksyon kung paano halimbawa pupunta sa underground cemetery? Halimbawa, kung ang turista natin manggagaling sa San Pablo, paano ang direksyon papuntang underground cemetery?
dapat meron kayong may pakitang konting mapa. O kaya naman mula dun sa munisipyo na Nagcarlan, paano ang direksyon para makapunta sa tinatawag nating Bunga Falls? Kailangan may mapa rin. Sa gagawin yung travel brochure next week, mga anak, mabilis lang na kayo ay makakuha ng mapa. Bakit? Sa inyong mga cellphone, meron tayong tinatawag na Google Map. Gamit yung Google Map, pwede nyo i-screenshot yung direction kung paano makakapunta sa underground, kung paano makakapunta sa mga resort, kung paano makakapunta sa Bunga Falls, at iba pang mga lugar na pwedeng pasyalan sa ating bayan. Kaya mahalagang makita yung lokasyon sa pamamagitan ng mapa. At yun yung titignan nyo mamaya sa inyong susuriin. Meron bang mapa na nagtuturo ng direksyon patungo dun sa isang lugar na papasyalan? Kaya abangan nyo yun mamaya sa gagawin yung pagsusuri. Number 5, tingnan nyo rin ang lugar kung saan maaaring kumain o magpahinga. Marapat isama sa brochure ang mga lugar na maaaring kainan at maghahanda ng mga delicacies ng nasabing lugar. Anong ibig sabihin nun? Kailangan may pagbanggit din kayo ng listahan ng mga lugar o kainan na pwedeng puntahan ng ating mga turista. Halimbawa, pwede nyo isama yung Rat Joyce. Pwede nyo rin isama yung sa may tabi ng underground, yung Lucien LC na Boodle Fight na kainan. At iba pang mga kainan katulad halimbawa ng Sinaunang Balay na makikita natin sa Kalye Mabini dito sa bayan sa Poblasyon 1. Kapag meron kayong sinamang ganong listahan ng mga lugar na pwedeng pagpahingahan, halimbawa, mga resort na pwede silang magstay in ng ilang araw para makapag-relax at makapagpahinga, tutulong yon para sa gayon makita ng mga turista na yung lugar na pupuntahan nila, pwede silang makapag-relax at makapagpahinga at pwede silang kumain kung sakali mang inabot sila ng gutom o tanghalian. Kaya yung number 1 na titignan nyo rin mamaya, ha? Meron ba dun sa travel brochure na sinusuri nyo na pagbanggit sa mga lugar na pwedeng pagpahingahan at kainan? So tingnan nyo yun mamaya. At sa gagawin yung travel brochure, dapat may listahan din kayo nun para makita na pwede silang kumain at magpahinga sa bayan ng Nagcarlan. Ika-6, mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan, kainan, at mapagpahingahan. Ngayon, bakit kailangan ng picture ng underground cemetery? Bakit kailangan ng picture halimbawa ng Bunga Falls? Bakit kailangan ng picture ng Villa Gregoria? Bakit kailangan ng picture ng Sinaunang Balay, ng Rod Joyce, at iba pang kainan sa ating lugar? Kasi tutulong yon para yung mga turista mabigyan ng ideya. Ito pala yung itsura ng underground. Kaya pagpunta nila doon, alam na nila ang itsura ng papasyalan nila. Kaya sa gagawin yung travel brochure, mga anak, next week, dapat may mga isasama din kayong larawan. Mabilis lang kayo makakakuha ng larawan dahil may mga internet connection naman yung ilan sa inyo. Pwede nyo i-screenshot yung mga larawan at yun yung ipiprint ninyo o isasama ninyo dun sa gagawin yung travel brochure. Kaya sa pagsusuri nyo rin mamaya ng travel brochure, una nyo titignan din. May picture ba ng mga lugar na pwedeng pasyalan at kainan? Kapag wala kayong nakitang picture, di sama nyo na wala kayong nakita dong larawan. At pwede kayong magbigay ng rekomendasyon, halimbawa na dapat ang travel brochure, merong mga larawan ng mga pasyalan, kainan at pahingahan. At ang huling gabay na dapat natin bigyang pansin ay ang halaga ng transportasyon at iba pang bilihin. Okay, bakit mahalaga ito? Makatutulong ito ng malaki sa mga turista upang mapaghandaan ang mga maaaring gastusin upang makapagtabi ng sapat na halaga. Para kung sakali mang pumasyal sila doon sa isang bayan, hindi sila mabibitin. Baka hindi na sila makauwi sa kanilang lugar. Kasi wala silang ideya kung gaano ang halaga ng kanilang pananatili sa isang lugar na kanilang pinasyalan. Ano yung pwede nating isama doon sa halaga ng transportasyon at iba pang bilihin? Halimbawa, gagawa kayo ng travel brochure next week tungkol sa Nagcarlan. Pwedeng mula Manila hanggang Nagcarlan, pwede kayong magpatulong sa inyong mga magulang ng pag-estimate kung magkano ang magagastos sa pamasahe balikan mula Manila to Nagcarlan, mula Nagcarlan to Manila ng pamasahe. At yun ay isasama nyo rin sa halaga ng transportasyon.
Kumusta naman yung pag-i-stay-in nila sa mga resort sa loob ng 3 araw? Puwede rin kayong magpatulong sa inyong nanay at tatay kung magkano ang puwedeng magastos ang pag-i-stay-in sa mga resort dito sa ating bayan, lalo na kung ang isa ay mamamasyal sa bayan na nagkalan. At dapat na isama yon sa gagawin niyong travel brochure. Ngayon, pagkatapos ating talakayin nito, inihanda kayo ng lecture na ito para sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Kaya kung napakinggan yung mabuti ang lecture na yon, mga anak, magiging mabilis sa inyo na masagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 4 na makikita nyo sa pahina 31 hanggang 32 ng module sa Filipino 7. Ito yung panuto. Narito ang mga gabay sa pagsusuri ng isang proyektong pangturismo o travel brochure. Hanapin ang kahulugan o paliwanag ng bawat gabay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sang bahagi ng module natin, ito yon. So ito yung mga tanong bilang 1 hanggang bilang 7. Ang pagpipilian, makikita nyo dun sa mga paliwanag. May makikita kayong mga letter sa unahan. So dito sa bahaging ito, kayo pipili ng sagot para dun sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Ang isusulat lamang ninyo sa inyong long pad ay letter lamang o titik lamang. Hindi na kailangang isulat ang mga tanong. Ulitin ko, lahat mula gawain sa pagkatuto bilang 1, 2, 3 at 4, hindi na kokopyahin. Sagot na lamang ang isusulat sa long pad. Pero meron tayong ilang paglilinaw. Kung titignan nyo, dun sa mga tanong, sa mga gabay, ito yung numbering. 1, 2, 3. Walang number 4. Lipat na kagad sa number 5, 6, 7, 8. Anong gagawin natin? Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, nawala ang bilang 4. Pakisuyong palitan ang bilang 5 ng bilang 4 sa iyong kwaderno. Kaya mawawala na yung number 8, kundi magiging number 7 yon. At ulitin ko po, ang isusulat lamang ninyo sa pagsasagot ay titik lamang. Pagkatapos yung sagutan yon, ang susunod yung sasagutan ay ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Yung gawain sa pagkatuto bilang 5 ay makikita nyo sa pahina 32. So, iko-correct ko lang itong nakatype na 31, kundi pahina 32. Ano ang panuto? Suriin ang sumusunod na travel brochure. Ito yung travel brochure na susuriin nyo. Base sa mga gabay na yung sinagutan sa gawain 3. Magbigay ng puna sa bawat datos na kinakailangan sa isang travel brochure. Isulat ang iyong rekomendasyon sa iyong kwaderno. Ngayon, magtaisip kayo, Sir, paano namin masusuri itong travel brochure na ito na nasa module namin? Paano po namin magagawang suriin yun? Parang ang hirap naman na ibabase namin dun sa gabay sa gawain 3. Ngayon, para hindi na kayo mahirapan na magsagot ng gawain sa pagkatuto bilang 5, pwede niyong gamitin ang mga sumusunod na guide question. Ito na lang yung sagutin nyo na kaayon din ng gabay sa pagsusuri. Pansinin niyo yung panuto. Para masagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 5, ito na lamang ang gamiting gabay sa pagsusuri batay sa tinalakay kanina. Unang tanong na sasagutin nyo. Nakapupukaw pansin ba ang pabalat ng travel brochure, yung pinakitang picture kanina? Kung oo, hindi ang sagot, ipaliwanag ang iyong sagot. Explain nyo rin yung sagot nyo kung oo at hindi ang sagot nyo. Number 2, meron ba itong malinaw na introduksyon o panimula bago tukuyin ang mga detalye sa pook na papasyalan? So, dalawa lang ang sagot nyo riyan. Oo at hindi. Number 3, binanggit ba ang mga eksaktong lokasyon ng mga kilalang pasyalan? Ibig sabihin, meron ba kayong nakitang mapa sa number 3? May mapa ba? Kung walang mapa, so lagyan nyo wala. Next, number 4 tayo. Meron ba itong mga lugar kung saan maaaring kumain at magpahinga at mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan, kainan at mapagpapahingahan? So kung oo at hindi ang sagot nyo, kung mayroon o wala, ang inyong sagot. Magbibigay kayo ng halimbawa kung bumanggit ba ito ng lugar na pwede nilang kainan at pwede nilang pagpahingahan. Ikalima,
Taglay ba ng travel brochure ang halaga ng transportasyon at iba pang bilihin? Kung oo, tindi ang sagot, patutunayan nyo pa rin ang sagot nyo. At yung huli, batay sa mga natalakay na gabay sa paglikha ng travel brochure, anong impormasyon ang sa palagay mo ay nabanggit sa sinuri mong travel brochure? May lang paglalahat. Anong impormasyon yung nakita mo na binanggit ayon sa gabay na natalakay natin kanina sa lecture? Ngayon, paano kung may nakita kayong kulang na impormasyon na hindi binanggit? Halimbawa, walang mapa. Ito yung pangalawang bahagi ng tanong sa number 6. Anong mungkahi ang may bibigay mo upang ito ay maging higit na nakapupukaw pansin sa mga mambabasa? Bahala ka magbigay ng iyong mungkahi batay sa iyong pagsusuri sa travel brochure na pinasusuri sa inyo at ipapaliwanag nyo ang inyong sagot. Ngayon, pagkatapos yung sagutan ng gawain sa pagkatuto bilang 5, dadako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Pahina 32 ulit. Ito yung panuto. Humingi ng tulong sa magulang, kapatid o guardian upang makakuha ng isang halimbawa ng travel brochure o promotional coupon. Pero ang susuriin natin, hindi yung promotional coupon. Mag-focus na lamang tayo sa travel brochure. Suriin ang mga datos sa ginamit dito gamit ang mga gabay na ginamit sa gawain 4. Sumulat ng rekomendasyon o obserbasyon sa bawat pamantayan. So ang gagawin nyo para masagutan nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 6, magpapatulong kayo sa inyong nanay, tatay, ate, kuya, o iba pang guardian para makakuha kayo ng isang example ng travel brochure. Pero paano kung ito ang problema? Sir, wala po kaming makuwang travel brochure. Nagpatulong na po ako kina nanay, ate at kuya para maghanap. Paano kung wala talaga? Kung wala, ito yung pwede nyong gawin. Maaari kayong mag-download ng travel brochure sa website na ito. Ito yung website na pwede nyong puntahan para makapag-download kayo ng travel brochure. Kaya lang mga anak, ang travel brochure na mada-download nyo rito ay English. Pero okay lang yon. Okay lang na English yung ma-download nyo dahil susuriin nyo lang naman. Hindi nyo naman ko tularan para makopya yung detalye. So ito yung website na pwede nyong puntahan para makapag-download kayo ng sample ng travel brochure. Ngayon, magsusuri na kayo. Sir, ano po ang gagamitin naming tanong sa pagsusuri ng datos ang aming na-download na travel brochure? So gagamitin nyo yung 6 na tanong na ginawa ko sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Ito yon, yung ginawa natin kanina. Yun na rin ang gamitin nyo pag magsusuri kayo ng na-download ninyo na travel brochure. Hindi ko na babasahin, kundi papakita ko na lang yung 6 na tanong na yan. Yan yung unang 3 tanong, at ito yung huling 3 tanong na gagamitin nyo para sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Para sa gayon, meron kayong direksyon sa pagsusuri ng gawain sa pagkatuto bilang 5 at gawain sa pagkatuto bilang 6. Ngayon, bilang pag-uulit, ang sasagutan sa module, pahina 31 hanggang pahina 32, gawain sa pagkatuto bilang 1, bilang 2, bilang 3, bilang 4, bilang 5, at gawain sa pagkatuto bilang 6. Lahat ng inyong sagot o isusulat ay sagot na lamang. Hindi na kokopyahin ang mga tanong para hindi kayo mahirapan. Pakisuyo mga anak, lagyan ng pangalan at seksyon. At ipunin ito para pagdating ng retrieval ng module, ng mga output sa modules, mabilis naming makukuha yung inyong mga sagot. Nawa nakatulong sa inyo ng malaki ang lecture na tinalakay natin ngayong gabi. Makatulong ito sa inyo sa paraan na magiging mabilis sa inyo na malaman kung paano kayo magsasagot ng module para sa week 6. Uli, magandang umaga at maraming salamat sa inyong pakikinig.